Ayan, hello. Magandang gabi diyan sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Los Angeles. Alright, Fatima waiting sa live from Hong Kong. Mhm. At siyempre live na live tayo sa ating dalawang Facebook channel. Alright. So, kumusta kayo mga hitad? Ayan, ang inyong kuting ay nagmumukhang syunga dito sa Amerika at patuloy na gumagastos ng pera ng bayan habang ang Pilipino ay naghihirap at sinasalanta ng sakuna. Ngayon ay may lindol sa Mindanao kung saan nakakalungkot. Tinignan ko yung Facebook page ni Kuting, wala siyang statement na personally sa Facebook account niya. But before anything else, I would like to promote our SendWave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code Maharlika, magkakaroon ka ng $20 free credit sa unang padala at you'll get a chance to win pang Noche Buena. Ayan, go na, SendWave app ngayon na. Okay. So mga palangga, nakita nyo yung ano ni Koting, yung mga mga post ng presidential communications kung saan talaga namang mukha siyang syunga. Bakit mukhang syunga? Mukhang yung kanyang mga meeting parang nasa basement lang with Kamala Biga Harris. Biga din yan eh. Nagpa-chuk-chak din yan dito sa mayor ng San Francisco. But anyway, nakita ninyo yung performance ni Kuting na mukha siyang syunga pagdating dun sa meeting kay President Xi. So, and dun pa lang sa ipinakitang preparation ng Amerika sa presidente ng China, talagang bonggang-bongga. Imagine mo, nilinis pa yung San Francisco, di ba? Hinakot na nila yung mga walang bahay, di ba? Sa kaya nila tinago yun. Parang Pilipinas ng ang datingan, di ba? So, pagdating kay Kuting, parang wala lang. Then, syempre, mga press release nila, parang akala mo big time yung ginawa ng presidente or first gentleman Polboronic Kuting ninyo. Pero mukha lang naman talaga siyang puppet doon. Kasi kung siya ay binibigyan ng importansya ng bansa ko, okay, ng bansa ko dito, ay talagang dapat ang pagsalubong sa kanya parang katulad din ni President Xi. Pero syempre alam naman natin na puppet ang Kuting ninyo. Pero mga kababayan, ayan, si Lisa Smugs nandito. Doon ako sa Instagram. Sino yan? Si Jethro. Okay. Dahil pala mga palangga. O sila Imelda, Zorro, Russian. May Russian pa. Okay, pero wow, sabi ni Marilag Marikit, you look gorgeous with your new eye glasses. Talaga ba? Actually, reading glasses lang to. So ngayon, mga palangga, so nakita na ninyo na hindi naman talaga binibigyan ng importansya si Kuting kasi nga puppet talaga siya. At kung kayo ay, gamitin nyo ang inyong mga neurons, these two superpowers, like yung bansa ko at ang China, they're superpowers. So, syempre, itong Kuting, sunod-sunuran lang naman yan. Kung sa asawa nga niya, hindi siya maka di ba? Pinipisil yung itlog niya ng bonggang-bongga, how much more dito sa mga superpower countries or leaders. Well, si Lolo Biden ninyo, hindi naman superpower yan, nadadapa-dapa na nga. Nadadapa-dapa na kung ano na mga sinasabi, di ba? Pero, hi Ronti Palangga, gising na gising ka, galang-galang. Bagay ba to? Kagalang ang eyeglasses Palangga talaga. Mukha naman akong teacher. Di ba? Okay lang naman, hindi naman, di ba? Sige, pwede na ako maging teacher. Teacher-teacheran tayo. Okay? Di ba? Parang si Miss Minchin ba? Miss Minchin. Okay, so ano ba topic natin? What is the title of our vlog? Okay, Marina Head, tinakot ng bug lady ni Lisa Smugs. Alright. At PhilAm Media ay ginawang syunga. Okay, doon mo tayo sa PhilAm Media.
So, mga kapalangga, nakarating sa atin, may mga sabi ko sa inyo, may mga puting ahas tayo doon sa San Francisco nung nakaraang araw, kahapon, okay? Na in-invite sila na maging part ng Kuno-Abi Ilonggo. Kuno-Abi interview. Kuno-Abi is kunwari ay imbitado yung mga Filipino-American media para magtanong kay Kuting. Pero ang katotohanan, mga palangga, hindi sila inallowed na magtanong kay Kuting. So, yung bit-bit ni Kuting na mga mainstream media, yan, for sure, sinakay na naman niya sa eroplano niya at sagot na naman ninyo, di ba? Sabi ko nga, mga private entities sa mga yan, hindi sila dapat ambag sa pera ng bayan dahil mga malalaking negosyo sila, mga malalaking media yan, at pero syempre, palamon na ni Lisa yung, hindi ko naman nila lahat, siguro may natirang mga konti-konting ganyan, pero may sinend sa atin na picture, actually video, ng ating palangga, na yung purpose ng pagpatawag sa kanila, Filipino-American media, ilan lang naman yan dito, ay hindi sila pinayagang magtanong. Walang no. So, ang sabi sa kanila, it's in my words na you're not allowed to ask questions kasi eto nakaprograma na sila. So, ang nagtanong lang, yung mga bit-bit nilang mga payola girls o payola boys from the Philippines, ang pwede magtanong kasi nga, palamon na yan ni Lisa Smugs, yung mga tiwali sa kanila. Ngayon, kung hindi kayo kasali dyan sa hindi pinapalamon ng pera ng bayan, then exempted kayo. But alam ng taong bayan na maliban sa binubusog kayo dyan sa Malacanang, maliban sa binibigyan kayo, iba pa yung mga media payola na 20,000 every time na mag-coffee sila sa Mario sa coffee shop dyan sa Quezon City, iba pa yung mga bit-bit ni Lisa. Actually, bit-bit ni Lisa lahat yan dahil sinungal-ngalan na nga yung mga bunganga nila para nakaprograma na yung mga question and answer portion. Tandaan ninyo, ilang beses ko in-interview si Kuting at sinabi ko sa inyo na ahead of time, binibigyan ko siya ng what do you call it? Questionnaires. So may tanong na kaagad at yung mga gusto niyang i-highlight. So sinabi ko sa inyo yan. So, no wonder, palangga, yung nag-message sa akin na hindi kayo pinagtanong. Kasi gagamitin lang talaga kayo as media mileage sa kunyari nakipagpulong dito sa mga Filipino-Americans media, pero ang totoo hindi. Right? Martial law ng Pilipinas, tahimik ang mainstream media, sabi ni Lucita Reyes. So, yan ang chika boom-boom doon. At now, nasa Los Angeles na sila. Working doon. Anong working ni Kuting dito? Imagine niyo mga palangga, never ever siya nagbigay ng statement, live statement, yung personal, yung mukha niyang ngiwi. Di ba? Yung mukha niyang ngiwi, ganon. Hindi man lang siya nagbigay ng statement na nagdadalamhati siya o anything na may empathy siya sa ating mga kababayan na nakakaranas ngayon, for sure, may mga aftershocks pa dyan sa Mindanao na ano kayo ng lindol, di ba? Ang Kuting ninyo, walang pakialam. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapalangga, nasa mga kamay nyo na ganito ka-klaseng pulboronic yung inyong leader. Di ba? Nakuha niya mag-emote-emote, nakuha nilang magpa-pulbo-pulboron, magpa-wine-wine, nagpalasing-lasing sila ng Diyosawa niya dito. Pero ang mga kababayan natin na nasa lanta ng lindol, ay hindi man lang siya makapagbigay ng mensahe. At yan si Inday Sara, mukhang busy-busy. Pero syempre, kahit na ginagawa ng mga sangay ng gobyerno, like sila Inday Sara, iba pang departamento, kailangan makita ng taong bayan na ang ating presidenteng Kuting, which is alam naman natin na puro lang miyaw ng miyaw yan, wala naman talagang pagmamahal sa bayan, pero at least man lang pakitang tao na concerned siya sa inyo. Kaso wala talagang pakialam. At kung matino yan, di ba, gaano ka-importante yung mga visit-visit niyan kaletsyhan? Anong naidudulot niyan sa bayan natin? Wala. Di ba? Ano nadudulot? Pledges na naman. Uy, nakakuha kami, nakipag-meeting kami kay TikTok, chuchung ganyan. Mabuti pa nga yung TikTok, formal yung meeting niya, di ba?
mukhang bongga-bongga ang meeting, mga Pinlano. But dito kay President Xi at kay Kamala Harris, para lang nasa lubog niya, ay pwede po ba ma-interview kayo? Ay, excuse, sideline sa APEC. Ay, dito po sa sideline tayo sa side. Pwede ba magtanong muna? Ganyan-ganyan. Wala man lang ka formality. Tapos kung mapapansin niyo yung interview niya, yung conversation niya with Kamala Harris, kay Biga-Biga, di ba palangga? Biga-Biga pa yun si Kamala. Eto, nakakatawa to eh. Nag-send sa akin. No? Yung kanilang nakasilip pa yung ulo ni Tambaloslos. Ay, edited lang yan ha. Baka sabihin nyo totoo yan. Ayan, tingnan nyo, may naglagay ng mga inumin, nakakatawa. Para may kaldero pa, oo. Loko-loko to si Sas. Galing to kay Sas, nakuha ko. Ayan, ayan. So anyway, meron pa yung divider. Palangga, meron kayo na. Palangga, Ron, may divider kayo ng, alam mo yung dito sa Amerika, pag gusto may patutulugin ka, tapos nasa apartment lang kayo, one bedroom lang, ito divider. Di ba yan? Sa Pilipinas, meron din yan. So, ayun, ang cute ni Tamba, sabi ni Vanessa. So, ngayon, mga palangga, itong presidenteng kuting ninyo at lahat ng lahat ng bit-bit niya dyan dito sa Amerika, wala man lang makikitang pagmamahal sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, speak up day na. Ganito kahayop ang gobyernong ito. Ganito ka walang pakialam. Sabi ko nga, pag bangag ang inyong Pangulo, magiging bangag ang kinabukasan ng Pilipino. At ito na tayo, habang sila ay, di ba? Habang sila ay wala, ano ginagawa nila? May mga habilin sila. Remember, sinabi ko sa inyo, ang mga habilin na puruhan si Inday, Sara, at i-highlight sa mainstream media para dito sa confidential fund niya na dapat dapat ma-impeach siya, blah blah blah. Alam niyo na yan. Na-explain na rin natin yan na kung i-impeach si Inday, dapat dalawa sila ni Kuting. Kasi galing kay Kuting ang pondo. Okay, going back dito sa ating issue. Actually, nabanggit ko na yata to sa inyo yung breaking news natin. November, naalala nyo nung nag-birthday si Bersamin na gustong agawin ang pwesto nung nag-birthday si Bersamin, and-expose natin to sa inyo, na ibanggit natin to sa inyo na itong Yusek Elmer Sarmiento ng DOTR ay gusto niyang agawin yung Marina, okay? Yung administration ng Marina, at siya na ang maghahari. Okay? Ngayon, wala si Lisa Smugs, right? Wala si Kuting. So, may instruction si Lisa Smugs na sindakin ngayon itong si Marina Head. Mga palangga, gusto nilang sindakin at tanggalin si Fabia. Alright. Paano nangyari ito, mga kababayan? Diba, tuwing umaalis na lang si Kuting, tuwing umaalis sila, ay meron silang hinahabilin na ito ang tama, ito ang dapat ninyong gawin. Kasi itong sa Marina ay konektado pa rin po ito sa smuggling business ni Lisa. So ito si Yusek Elmer Sarmiento, diba? Gusto niyang agawin yung pamumuno o pamamahala sa Marina. At sinasabi niya dito sa admin Fabias ng Marina na pinagre-resign na daw siya. Okay? Pinagre-resign na daw ang Marina Administrator, si Fabia, ni Kuting. Actually, ito pa yung bago pumunta si Kuting sa Saudi. Okay? Itong Undersecretary ng DOTR na si Elmer Sarmiento ay gustong agawin ang Marina Administration sa utos ni Lisa Smugs, hindi daw ni Kuting. Alright. So ngayon, kasi ang katotohanan mga palangga, nagkakasabwatan sa utos again ni Lisa Smugs. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang PMS Secretary na si Kirat. Sino si Kirat? Siya ay si Elaine Masukat.
Kung natatandaan ninyo ang ating mga vlog, nabanggit ko ito, na kinausap nung birthday ni Bersamin, okay? Si Elmer, excuse me, si Elmer Sarmiento, okay? Sino si Elmer Sarmiento? Siya po ay owner din ng Royal Cargo Logistics and Irish Spring, okay? Kung saan itong plano niya na pag-agaw sa administrasyon ng Marina ay may conflict of interest din, pag naagaw niya. Alright? So, ang nangyayari dito mga palagay, hinaharas nila itong si Fabia na mag-resign, mag-courtesy resignation. Ngayon na. Actually, binibigyan nila ng taning hanggang itong katapusan na lang ng Nobyembre. Kasi nga, magkakasabwat, okay? Magkakasindikato si Sarmiento, okay? At itong isa sa mga nabanggit doon ni Swansing, isa sa mga nabanggit niyang smugglers na si Lucio Lim. Right? Ngayon si Sarmiento ay gustong agawin ang pamumuno ng Marina kay Fabia. Kasi meron silang nagbabadya, meron silang planong nabuo na nila Lisa at ng negosyante na si Lucio Lim. Isa ring ship owner yan. At sabi ko nga, nabanggit yan, kung napanood ninyo ang ang hearing sa smuggling kung saan pinatawag si Michael Ma. Kasama ni Michael Ma yan sa pinatawag na hindi na nga pinapunta ni Lisa Smugs dyan at ni Kuting kasi nga business partner na nila at pinagkikitaan na nila mga palangga. So ganito kahayop yung gobyerno nyo. Okay? Kunyari, meeting dito, ganun, picture, ek. Pero ang totoo, mga kababayan, habang wala sila, tuloy ang instruction nila ni Lisa Ahas, particular kasi si Lisa ang nagpapatakbo talaga kung paano lumawak ang kanilang smuggling operation sa Pilipinas. Ngayon, natatandaan ninyo, kasama pa sa SONA ni Kuting ang mga accomplishments ni Administrator Fabia, di ba? Nung maalis sa EU ang Pilipinas sa listahan na hindi pasado sa requirement ng EMSA. Ano yung EMSA? European Maritime Safety Agency. Alright? So ngayon, pinuri-puri pa ni Kuting itong si Fabia na itong problema sa maritime shipping industry ay gumanda at na-resolve dahil nga dito kay Fabia na ito, 'di ba? During the administration of Fabia. So pinuri-puri pa niya at isinama ni Kuting yan sa kanyang state of the nothing achieved, okay? Ngayon, mga palangga, pero lingid sa kaalaman, let's give Kuting the benefit of the doubt. Well, I don't think so. Well, erase, di ba? So ngayon, ang ginagawa ni Liza Ahas Smugs sa pakikipagsabwatan dito sa kanyang bag lady, utos niya yan. Hindi naman kikilos ang bag lady ni Lisa na si Kirat, okay, na si Eileen Kirat, kung walang basbas. Sa tingin niyo ba, yung underling niya, gagalaw yun kung walang utos niya? So definitely, utos niya yun. So ngayon, mga palangga, ano ang nangyari dito? So, binubuli nila si Fabia. Right? At sinasabi nitong mga grupo ni Lisa, kailangan mag-resign ka na. Mag-courtesy resignation ka by November. Dahil kung hindi, talagang maano ka dyan. Talagang tatanggalin ka namin by hook or by crook. Parang ganon yung ginagawa nila, pangbubuli nila kasi malakas ang loob nila dahil ang may basbas nga, mga palangga, ay si Lisa Smugs. That was November 1. Yeah, November nung birthday ni Bersamin. So doon binubuli ni Sarmiento si Fabia na kailangan mag-resign ka dyan dahil kung hindi, ito gagawin namin sa'yo. Ngayon, ito namang si Fabia, dahil nga pinuri-puri naman siya at isinama pa siya sa state of the nothing achieved ni Kuting, ayaw niyang mag-resign. Kasi ang sabi niya, mga palangga, ayon dito sa ating puting ahas, ang sabi ni Fabia, magre-resign lang siya kapag sinabi ng presidente. Which is tama. Di ba? Bakit ka magre-resign na dahil binuyo-buyo ka lang nitong mga pinagtripan ka lang ng mga tao ni Lisa Smugs?
bakit nga naman siya magre-resign? So ito yung nangyayari ngayon mga kababayan, na binubuli nila itong si Administrator Fabia at sinisindak gamit na naman ang pangalan ni Lisa Smugs at ni Kirat. See? Nakita ninyo, na, sabi ko sa inyo, lahat ang targetin nyo yung ulo ni Lisa. Yung ahas, yan lagi ang i-post sa, sa Facebook, anuhin nyo na itong ginayupak na babaeng polboronic na laging vangag na ito, siya ang punot dulo ng kahirapan. At the end of this conversation, ang bagsak natin dito mga palangga ay smuggling pa rin. Diba? So, sinisindak nila si Fabia. November pa lang, first week pa lang ng November, sinisindak nila na pag hindi ka nag-resign, Fabia, sabi ni Sarmiento at ng bagman ni Lisa Smug, sila magkakasabwat sila, ay i-revive namin, bibigyan ka namin ng butas, hanapan ka namin ng grounds sa issue ng conflict of interest. O, di ba? Conflict of interest daw. Kasi nga, nagmamay-ari din si Fabia ng PNTC, which is Philippine Nautical Training College. Isa sa pinaka-bongga o malaking maritime school dyan sa Pilipinas. Pero mga kababayan, sabi ka ni Fabia, ayaw niyang mag-resign dahil gusto niya ang presidenteng Kuting ang gusto niyang magsabi sa kanya dahil siya naman ang presidente, hindi naman itong si Yusek Sarmiento at itong si bag lady pala ni Lisa, bag lady, sorry. Bag lady Kerat, yan ang code name natin sa kanya. Kasi nga, galit na galit, you know why kung bakit gusto nila matanggal itong si Fabia. Kasi ongoing pala yung digitalization ng buong marina na ginagawa ni Fabia para, maganda naman pala yung ginagawa ni Fabia. Di ba? Gusto natin yung mga magagandang performance or yung nagpe-perform talaga para sa bayan. Pero ayaw nila ng digitalization. Taliwas sa sinasabi ni Kuting na digital infrastructure. Kasi pag digitalized na palangga or digital na, mas masisilip at makikita ang kanilang pagnanakaw. Okay? So ano nangyari, mga palangga? Noong November 17, okay, ano ba dyan petsa sa Pilipinas? 17 na ba ngayon dyan? O kahapon? Pinatawag, okay, ni Bersamin sa Malacanang itong si attorney Nani Fabia o ito ngang si administrator ng Marina. 'Di ba? Kasi daw ang tagubilin daw ni Kuting palangga nung bago siya umalis ay kausapin nga itong si Fabia para resign na, mag-courtesy resignation. Nakita nyo, pag wala si Kuting, yung mga daga, 'di ba? Nag-aagawan sa nag-aagawan ng polvoron, nag-aagawan ng keso, parang ganon. So ngayon, ito si Bersamin, alam naman natin yan, isa sa mga expose ko yan, Tongpats, din yan, Tongpats Executive Secretary, binibenta din ang mga posisyon. Alright? So, nung November 17, nung wala dyan si Kuting, ay pinag-antay ngayon, okay, ng Office of the Executive Secretary, itong si Administrator Fabia, sino nagpaantay sa kanya ng napakatagal daw na oras, ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Nalala niyo si Hubert Guevara, di ba? Na mayroong ka-PDA dyan sa Malacanang, na walang pakialam kahit may mga Diyosawa na sila, naglalampungan sa harap, nagbibiga-biga sila. Naalala niyo itong mga taong itong si Hubert Guevara, at yan din ay crush ni Lisa Smugs. Isa yan sa mga sinabi ko sa inyo ngayon, mga palangga. Itong si Guevara ay pinag-antay si Fabia. Okay? Pinag-antay si Fabia dun sa Office of the Executive Secretary kasi nga, talagang binubwisit nila ngayon si Fabia para nga mainis na at mag-resign na. Ngayon, sinabi ni Tongpats, pangalanan natin, si Tongpats Bersamin kay Fabia na, Fabia, maraming nagrereklamo sa'yo. Nakakatanggap kami ng mga ganitong klaseng reklamo laban sa'yo, laban sa iyong pamumuno dyan sa Marina.
Ang dami-daming reklamo at nade-demoralize daw yung mga empleyado because of you at yung conflict of interest dahil you own this review center, itong eskwelahan na ito na nabanggit kanina. So, ngayon, ang ginawa ni Fabia Palangga ay nagpaliwanag siya dito kay Tongpats Bersamin. At sinabi niya yung katotohanan kay Bersamin na eto, ganito, hindi totoo yan. Talagang inaano lang ako ni Sarmiento at na mga taong gusto ko tagalin sa pwesto, di ba? Kaya nung after ng explanation daw ni Fabia, ay medyo naliwanagan ito si Tongpats. Okay? Si Tongpats Bersamin. At ang sinasabi niya, sige, sabi niya, just submit your a position paper on this matter. So, pinagsasabit daw ng position paper. Kaya naman daw sabi ni Fabia, mga palangga, kay Bersamin, bakit position paper? Okay? Sabi niya, wala namang formal and written complaint on which sabi niya, he can explain kung ano yung, di ba, kung ano yung, ano yung reklamo against him. So, yun ang sabi ni Fabia, yun ang tanong niya kay Bersamin. Kasi wala namang nagreklamo, haka-haka lang. I mean, at haka-haka, gawa-gawa lang ng mga grupo ni Lisa Smugs. Di ba, sinabi ko sa inyo na ang utos ni Lisa, kahit sa DOH, utos na yan, sa lahat sa departamento, kapag gusto nilang alisin, hanapan ng butas, pag walang mahanap, gawan. Okay? Kung pag nagawan mo na, edi yun, para tuluyan ng tanggalin at i-bully at i-intimidate katulad ng ginagawa ngayon kay Administrator Fabia. Ngayon, mga palangga, so binanggit ni Fabia nung pag-uusap nila ni Bersamin, okay, na sinabi niya, Sir, Sir ba tawag niya, Tongpats. Actually, sabi niya, sinabihan ako ni DOT, DOTR Yusek Elmer Sarmiento na magsumiti na raw ako ng courtesy resignation. At umalis na raw ako nung time na patungo si Kuting sa Saudi Arabia. Utos daw po ninyo. Alright. Sabi nito ni Fabia. So ngayon, mga palangga, hindi sabi naman ni Fabia, hindi siya sumunod kasi bakit naman siya susunod kay Sarmiento? At hindi naman siya nag-appoint kay Fabia. So sinabi ngayon ni Fabia, okay, sino si Fabia? Ng Marina, mga palangga, ng Marina, na sinasabi niya kay Sarmiento na hihintayin na lang niya ang utos ni Kuting at si Kuting ang magsabi na sibak na siya. Okay? Nung time nung umalis sa Saudi. Pero hindi naman siya sinibak ni Kuting. Kasi mukhang clueless si Kuting. Hindi mukhang. Clueless siya kasi nga ang nagpapatakbo, ang nag-uutos sa mga taong ito ay si Lisa Smugs. Ang kanyang asawang ahas sa taong bayan. Tandaan ninyo, mga palangga. Ang pinag-uusapan natin dito, pera to ninyo, pera ng bayan, taxpayers' money. So yung gusto nilang makuha sa mga negosyong ito, sa mga illegal na negosyong ito, na pagkakaperahan nila, ay pera ninyo. Na ang impact nito ay lalong magiging malubog sa kahirapan ang Pilipinas. Ngayon, kinausap ni Marina, Administrator Fabia, itong si Bautista. Okay? Si Secretary Bautista at tinanong kung totoo ba na ipinag-uutos ni Marcos Kuting na mag-resign na siya as Marina Administrator. Ngayon, sabi naman ni Bautista, eto, yari-yari na kayo dito. Butangay na. Ito palangga, narinig to ng ating mga puting sa mga pinapagapang ko dyan. Ang sabi daw ni Secretary Bautista, hindi, parang pare, hindi si Marcos, kundi si Bagman o Bag Lady. Okay? Bag Lady ni Lisa Smugs. Sila nila Kerat Masukat. Sino yon? Elaine Kerat Masukat. Sino si Elaine Kerat Masukat? Siya po ay kasamahan ni Lisa, associate niya, dyan sa kanyang yung law firm niya. Okay? So mga ano ni Lisa Smugs yan, mga, masasabi ko mga asong mga julol, pare-pareho lang naman sila di ba? So, kapag inutos ni Lisa Smugs na ipatanggal ang isang taong na hindi nagpe-perform ayon sa kanilang smuggling business o sa kanilang bribery, sa kanilang lahat ng panggagancho sa Pilipinas, ay gagawa nila ng kaso o intimidate nila. Alright?
So ngayon, kahapon, diyan sa Pilipinas, tinanong ngayon ni Marina Administrator Fabia, si Bersamin, okay? Actually, sabi ni Bersamin, sino ba yung bag lady ni Lisa? O bag lady or bagman? Okay? Kasi sinabi ni Secretary Bautista, okay, ng DOTR, actually, hindi si Kuting, hindi si Marcos Jr. talaga nagpapatanggal sa'yo. Ang nagpapatanggal sa'yo, etong bag lady, sila Lisa Ahas Mugs. So, hindi walang kamuwang-muwang itong si Fabia kung sino yung bag lady ni bagman or bag lady ni Lisa Mugs. So, ngayon, sinabi sa kanya ni Bersamin na, ito exact word na sinabi ni Bersamin mga palangga, let's insulate Lam and keep her out this. O, di ba? Ilalabas na naman daw si Lisa sa picture. Pero yung demonyitang babaeng yan, yung jutang Genemis na yan, di ba? Putot man yan. Parang kasing laki ng baksat, kasing laki ng surot, pero ang kamandag, ang magsipsip ng dugo sa inyo, dugo ng bawat Pilipino, ay talagang sasairin niya ang dugo ninyo. Kaya sabi ko sa inyo mga palangga, kahit nandito sila ngayon sa Amerika, nagpapakasarap sila sa pera ninyo. At bit-bit pa nila ang lahat ng mga gusto nilang bit-bitin. Okay? Pati ang PCSO, bit-bit nila, di ba? Si Mel Robles. Pati si Sandro, may nag-tip sa akin, nag-check-in na raw sa Las Vegas sa Wynn Hotel. Kasama yung kanyang bagman din. Okay? Pero huwag na tayong lumayo, baka mawala ako dito kay Sarmiento. So, ipinapakita ko kung gaano kahayop itong jutang Genemis na sinuportahan natin na binudol tayong lahat. Hindi lang ang mga Marcos, supporter like me, kundi sabi ko nga, dilawan ka man, pinklawan ka man, binudol ka. Kaya doon panawagan ko sa mga supporter ng pinklawan. Okay? Yung mga sinuportahan yung politiko na nakikipag-alyansa ngayon sa mga Marcos, Romualdez, Araneta, aba, mag-isip kayo palangga. Yung mga taong nakipag-alyansa na sinasabi nila Marcos diktador, Marcos magnanakaw, tapos nakipag-alyansa sila. Kung ako sa inyo, itapon nyo na sila. Kasi wala silang pinagkaiba. Imagine mo, for so many years, ilang dekada sila nagdadakdak-dak, Marcos diktador, ganito, ganyan, magnanakaw. Tapos sa ulabas sa 360 degrees, nag-turn to what? Magkaalyado na sila. So wala na yung mga sinasabi na Marcos diktador. So binudol din kayo ng mga dating pinklawan na ngayon ay pinupuri na ang Marcos, Araneta, and Tambaloslos. So binibigay ko sa inyo ang bola na para mag-isip. Katulad ni De Lima. Di ba? Gaano ka hardcore si De Lima, Marcos, ganito, ganyan, yan. Like si Trillanes, ganito, ganyan, ganyan. Tapos yung alyansa na sila, it's up to you. So, ibig sabihin, they're not for you, Pinklawan, Dilawan. They're not for the Filipino people. They are for their vested interest. Katulad ko. Sabi ko nga kung vested interest lang, mga palangga. Nandiyan na ako, nakadikit na ako sa kipay ni Lisa Smugs. Kung talagang ako ay para sa pagiging kawatan na katulad nila. Palangga, hindi na ako umalis sa Pilipinas, nanghina ko lang, baka naman, ito, ganito, ganyan. Diba, nagpasakop na ako sa kadiliman. But I chose to speak up laban sa kahayupan na ginagawa nila sa inyo, sa ating lahat. Okay, balik tayo kay Fabia, mga hitad. So, ayun na nga. Tinanong ni Fabia, sabi niya, sino ba tong bag lady ni Lisa Smug? So, sinabi niya nga, ito na nga si Elaine Querat. Si Elaine Querat, hindi yan kikilos hanggat hindi pinupukpok yung julo niya o yung mata niya na Keratsky. Okay? Hindi yan kikilos hanggat hindi tinutuslok ni Lisa Smug. Tandaan ninyo. Dahil wala namang power yan eh. So, lahat ito, hinabili na ni Lisa Smug kung para i-pressure, i-bully itong si Marina Administrator Fabia. So yun ang nakikita natin dito mga palangga. At sino-sino mga kasabwat ni Querat? Andyan si Jomar Canlas. Remember Jomar Canlas na Assistant Secretary dyan sa Office of the Executive Secretary na
kasabwat din nila niyan. Okay? Kasabwat nila sa pagsisingil ng mga appointments at kasabwat nila sa kanilang mga illegalities. So, kung nasusundan niyo ang aking mga vlog, kilala niyo yung mga personalidad na ito. Simula pa lang noong January, last year pa tayo nagdadadakdak. Ngayon, during the time, nung November 7, kahapon yan sa Pilipinas, mga palangga, itong si Canlas at saka si Hubert Guevara, okay, ay binubuli nila si, what do you call it, si Administrator Fabia. Okay? Ngayon, sinasabi nila, oy, mag-ano ka na, courtesy resignation ka na. Ginaganon nila palangga. Kita mo ko hayop, napaka anong mga hayop na to? Napaka unprofessional. Well, what do you expect? Paano ka maging professional kung ikaw ay partner o business partner o kasabwat ka sa bribery and smuggling? So walang puwang ang pagiging professional ng isang tao kung ang ginagawa mo mismo ay illegal na. So ganito ang mga eksena daw palangga. Oy, Fabia, mag-resign ka na, mag-courtesy resignation ka na. Lisan mo na, wag mo nang paabutin ng ng katapusan ng November. So binubuli nila palangga. So may mga naka-witness sa ginagawa nila. Kaya nakarating sa atin ang mga nangyayari sa loob diyan sa sa Executive Secretary's Office kung saan binubuli nila itong taong itong nagpe-perform. Ngayon, di ba sabi kanina ni Bersamin nung nagpaliwanag si Fabia na sir o Executive Secretary, hindi naman totoo yung mga complain na yan, dadadadadada. Kaya nga sabi ni Bersamin, o sige, mag-ano ka na lang ng position paper. Ngayon, ano sabi niya? Ba't naman siya gagawa nun? Eh, wala namang personalidad talaga na nagko-complain kasi gawa-gawa nga ng mga alipores ni mga asong jolol ni Smugs. Alright? Nagkasundo na nga sila na sige, just do the right thing. Diba? Just continue what you're doing. Like mga magandang performance dyan sa Marina. Yun ang sabi ni Bersamin. Pero dahil talagang sabi ni Lisa Smugs. So ibig sabihin, kung tatansyahin natin, maaring walang kaalam-alam si Kuting. Okay? Dahil hindi naman talaga siya nagpapatakbo ng tamad nga eh. Sinabi na rin mismo ng kapatid niya yan doon sa Made in Malacanang na yung kapatid niya is talagang happy, tamad. Even sabi ni Marcos Sr. din, wala namang ginawa si Kuting kundi mag-party. Diba? So wala siyang kamuang-muang. Samantalang asawa niyang Jutang Genimes ay inuutusan itong mga galaman niya kung paano agawin ang mga posisyon. Kasi nga hindi naman nila pwedeng, actually, ang legal thing na pwedeng gawin talaga, gusto nilang matanggal itong si Fabia, si Kuting talaga ang magtanggal sa utos ni Bersamin. Pero definitely, dito sa takbo ng eksena kahapon dyan, November 17 sa Pilipinas, walang instruction pa si Kuting kay Bersamin na tanggalin si Fabia. Kasi ang sabi ni Bersamin, just do the right thing. Just continue what you are doing. Di ba? So, just submit a position paper. So, ilingid sa kaalaman ni Kuting, yung kanyang asawang Jutang Genimes, na po, Diyos ko po, giatay, na mukha nang minuuod ang kanyang feslock. Okay? Ngayon mga palangga, ano ang catch dito? So ang catch dito, itong si Pervert Guevara, ito si Canlas, okay, ay kasabwat ni Liza, ni Elaine Kirat, na bag lady ni Smugs, na i-pressure itong si Marina Administrator Fabia, para nga naman mabuisit na siguro, tangin ng gobyerno to, ganito, ganyan, makapag-resign na nga. Diba? On what? Meron na namang money involved dyan. So ngayon, ang tanong natin dito kay Canlas at kay Pervert Guevara, magkano ba ang offer sa inyo o magkano ang pangako sa inyo ni Sarmiento, ni Yusek Sarmiento? Kapalit dito sa panggigipit nyo, pangbubuli nyo dito kay Fabia. Ngayon, dito nyo nakikita mga palangga na talagang sobra ang gobyernong ito. Demonyo talaga ang mga nasa loob ng gobyerno ninyo. May natitira pa siguro konti, ilang porsyento. But again, pera po ang umiikot dito. Natatandaan nyo na tumanggap yan si Guevara ng 50 million
doon ah, sa Olongapo, 'di ba, sa SBMA? Oh, 'di ba, tumanggap 'yan. Pati si Tong Pats Bersamin tumanggap ng 200, tama ba, 200, yeah, 200 million, tapos si Guevara is 50 million. Isa 'yan sa mga expose ko sa kanila. In-expose ko sa inyo 'yan. Oh, so ngayon magkano? Magkano, Pervert Guevara? Okay? At yan si Pervert Guevara, utusan din yan ni Lisa Smugs. Yan din siya ay utusan ni Smugs nung nakipagsabuatan sila sa Smartmatic. Nung nakipag-meeting si Lisa Smugs sa owner ng Smartmatic. So itong mga taong to, mga player ni Liza Ahas, Araneta, Butod. Nakita nyo? So ito yung mga player niya na ito yung nagdadala sa kanya ng bribe money, bribe money, lahat, smuggling money. Kasi connect-connect to mga palangga eh. So akala nyo, nagpapakyut-kyut lang sila dito sa Amerika, pero yung mga julol niyang mga galamay sa Pilipinas ay pumupwesto at nambubuli para makuha nila ang pwesto na pinag-uusapan natin sa Marina. See? So ganito ka lupit. Malaki ang involved na pera dito. Bakit magtataka ka? Tuwing na lang lumalayas si Kuting, ay merong mga kaganapan. Andyan yung si Sara, di ba? Tapos ito ngayon, at marami pa. Diyos ko, pag inungkat natin lahat, baka hindi tayo matapos dito. Baka, non-stop yung ating vlog. But ngayon pa man, mga palangga, so, nakikita natin dito, walang kamuwang-muwang si Kuting. Di ba? Samantalang itong mga julol, okay, nagalamay ni Lisa Smugs sa basbas niya, hindi gagalaw to. Di ba? Tina-target nila yung mga taong katulad ni Fabia na ginagawa yung trabaho niya. Di ba? Pinuri-puri pa nga siya ni Kuting sa SONA. So, ano ibig sabihin nito, mga palangga? Inaabuso ng ginayupak na Lisa ni Kirat, ni Elaine Kirat, okay? Ni Pervert Guevara, ni Canlas, ni Sarmiento. Okay? Ang power dahil malakas ang loob nila, dahil sila ay protektado ni Lisa Ahas Smugs. Dahil baka pag hindi nila ginawa, yung mga utos sa kanila, baka sila din ang tanggalin. Pero again, sila po ay magkakasabwat. So, alam pala ni Secretary Bautista ng DOTR na ang bag lady ni Lisa ay si Elaine Kerat. So, nilalatag ko yung picture sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron kayo dyan sa Pilipinas. Diba? At inalam natin, mga palaga, ni-research natin ng bonggang-bongga, and under the law, okay, Marina administrator may only be removed by the President of the Philippines. Sa anong grounds? If there is just cause. Number 2, upon recommendation of the majority of the members of the Marina Board. Kasi kung may talagang ginawa siyang katiwalian, di ba, doon sa Marina Board, ito, i-boycott na natin to si Fabia kasi ito yung ginagawa, di ba? Ngayon, dito sa partikular na pangyayari kay Fabia, wala yung dalawang yun. Walang grounds para siya ay tanggalin sa kanyang pwesto. Pero, bakit pinupush nila? Bakit binubuli nila yung tao? Kasi, utos nga ng ulo ng ahas, si Lisa Smugs. Mga palangga, kaya buong vlog natin, hanggat hindi sila naaalis dyan sa kanilang pwesto, hanggat hindi kayo nagsispeak up yung mga artistang ginigipit kayo sa inyong mga tax ngayon, lahat kayo dyan, mananatiling sasakalin kayo dahan-dahan, hindi, biglaan actually, ng ahas na si Lisa Smugs. Siya rin ang may utos na gipitin kayo sa inyong mga tax report ninyo, hanapan kayo ng mga discrepancy para makakolekta. Kasi, well, totoo, we have to collect money from taxpayers talaga dun sa tama. Kasi, what? Yung pera ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga smuggling money, diretso sa kanila. Ito yung pangtapal nila sa ginigipit yung mga maliliit na taxpayers, ginahanapan ng butas, mga maliliit na negosyante, at yung mga malalaking tipak sa smuggling, sa DA, di ba, ay naita-transport na
sa mga offshore accounts nila. Andyan ang Lotto, Diyos ko alam nyo na yan. Kaya nga nananawagan tayo sa mga taong involved na wala man lang investigasyon. Anong klaseng diyan sa Senado at sa Senate and House of Representatives. Anong klaseng mga taong nandiyan? Definitely they are not for the Filipino people. They are for their vested interest kasi wala man lang nag-i-initiate na kahit ang pambansang ate na si Senator Amy Marcos, hindi man lang mag-initiate ng investigation dito sa asawa niyang nakipagsabuatan sa Smartmatic. Okay? Balik ulit tayo sa topic natin. Kailangan lang hindi tayo mawala. Ngayon, mga palangga, ayon sa batas, hindi dapat siya tanggalin ng walang kadahilanan. Hindi pwedeng bubulihin lang siya, uutusan lang ni Smugs, tanggalin na yan, di ba? Tanggalin na yan, ano ka na, ay, ganun-ganun na lang. So maganda din yung ginawa ni Marina Administrator Fabian na nanindigan siya. Imagine pa yun pa yung umalis si Kuting papuntang Saudi, binubuli na siya ng mga taong ito na kailangan October pa nga lang pinagre-resign na siya, di ba? Wala naman nagrereklamo. Gawa-gawa nga ni Lisa to. Ito yung this design is very Lisa Smugs, mga palangga. Ngayon, ano na mangyayari ngayon, mga palangga? So, lingid sa inyong kaalaman, lingid sa kaalaman ng taong bayan, connect to. Dahil itong pangalan nito si Sarmiento, mga palangga, ay kasabwat din. Okay? Sino ang kasabwat niya? Ang nag-uudyok sa kanya para kunin nila ang pamamahala ng Marina. Ito ay ito ay usap-usapan at nakikita sa mga sa business community nila. Okay? Dahil itong port magnate na si Ricky Razon ay aso niya itong si Sarmiento, asong Julol. So ito yung nagpupush sa kanya na makuha nila yung Marina, mga kababayan, para nga naman, mamamayagpag yung kanilang in and out na business support. Bakit? At wala nang magka-question, diba, lusot sila lahat magkakasabwat, di ba? Kasi, siya ay kasabwat din nino ng PPA, PPA administrator na si Jay Santiago, na mayroon ng Beverly Hills na bahay, na 4 na bahay na bonggang-bongga na pinakita ko sa inyo in the past. So nakita nyo yung connection ng smuggling business ni Lisa. So eto kaya pinupush ni Lisa Smugs. Siyempre hindi siya magpupush personally. Anong silbi ng kanyang mga asong Julol? Gagamit siya kanyang bag lady, gagamit siya kasi si Pervert Guevara, si Kirat, si Canlas, at ito si Sarmiento. So magkakasabwat sila. Imagine niyo mga palangga, kung sila na ang magkakasabwat silang lahat. Ano na matitira sa taong bayan? Sige nga, ano matitira sa inyo? 'Di ba? Ganito kahayop ang gobyerno. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa talaga ang Pilipinas. Pero sa nangyayari ngayon, hindi maganda ang nangyayari sa impact sa ating mga kababayan. But on the other hand, magandang nakita natin kung gaano katalamak ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting na polboronic. Alright? Kaya siya interesado talagang tanggalin itong si Marina Administrator Fabia, kasi nga, itong si Sarmiento ay magkakasabwat sila at pinupush din siya nitong Ricky Razon na to. Ngayon, kung makuha ni Yusek Sarmiento ng DOTR, let's say for example, magwagi sila nila Lisa Smugs, siya na ang maging Marina Administrator. If we talk about conflict of interest, may conflict of interest din siya kasi, ito mga palangga, na-research natin na siya ay nagmamay-ari din ng, okay, tignan mo yan. Okay. Nagmamay-ari siya ng, okay. Mayroon siyang shares. Okay? Actually, yan, nakikita nyo. Ito, tingnan ko lang itong documents dito.
mga palangga. Hayop talaga 'tong mga 'to. Talagang ayaw nilang tumigil na sipsipin ang inyong mga dugo. Kasi itong si Sarmiento, mga palangga, sabi ko nga, nagmamay-ari din siya nitong Royal Cargo na ito, na kung saan ay meron siyang 105 million shares na ang value is 1 peso per share. Actually, ito yung document. Maritime Industry Authority, kinuha yung ito November 13, okay? Pinarating kay Secretary Jaime Bautista. Ito na. Ito natin dito. Nakita niyo yung letter na yan? Yan, oh. Maliit pero babasahin ko na lang sa inyo. Ayan, tanggalin ko yung, ayan yung ebidensya. Alright. Lagyan natin dito. Pakita natin dito sa isang channel. Ayan palangga, babasahin ko to sa inyo. Ayan yung ebidensya na may conflict of interest din siya. Dahil siya ay si Sarmiento ay may 1 shares niya? 105 million shares. Alright? So ngayon, ito na, mga palangga. Ano ito? So tatanggalin nila yung tao na sinasabi nilang may conflict of interest, pero sila pala ay meron din. Kasi kung mababasa ninyo, November 13, okay? Itong dokumentong ito ay nagpapakita na itong si Sarmiento ay may pagmamay-ari o may share value siya ng 105 million pesos. Sabi dito, our group of concerned citizens and taxpayers is writing in connection with the Department of Transportation Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento, violation of RA 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, and RA 3019, or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. DOTR is the government agency tasked with the duty establishing and administering projects and programs of the transportation in the country, as well as administering and enforcing all laws, rules, and regulations in the field of transportation. For the information of this office, Undersecretary Sarmiento is currently one of the stockholders of Royal Cargo Incorporated to the extent of 105 million shares of stocks, with a total paid up amount of 105 million pesos. As a matter of fact, he is the third highest individual stockholders and fourth overall highest stockholder of Royal Cargo Inc. Please see page da. So, hindi na natin basahin lahat yan. So, pinapakita ko lang sa inyo na titirahin nila yung taong gusto nilang tanggalin conflict of interest, pero siya pala may conflict of interest. But wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung lumalabag sila sa batas, yung pambubuli nga lang, yung pagpe-pressure nga lang, at yung pakikipagsabuatan kay Lisa Smugs. Natatanggalin yung tao na wala namang sinasabi si Kuting at wala namang nilabag na batas itong si Administrator Fabia. So, ibig sabihin, mga palangga, mafia at sindikato talaga ang gobyerno ninyo. So, ano pa inaantay ninyo, mga palangga? Diyos ko po. You have to speak up. Men in uniform, binubusabos na kayo. Binababoy kayo. Pababayaan nyo na lang ba na binababoy tayo? 'Di ba? Late itong nakaraan, pinag-a-alert kayo kasi parang may nakaambang na giyera sa atin. Cha-cha-cha-cha. Binubuli tayo ng China, eklabush. O tapos dito sa Amerika, 'di ba, pinupush ng 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 lolo niya, si Kuting, 'di ba? Yung puppet na si Kuting pinupush para magkaroon lalo ng gerian between Pilipinas and China. Pero ngayon, nakikita niyo naman yung trato sa Pilipinas pagdating dito sa Amerika. Mukha lang siyang EBS. Mukha siyang syunga. Namimit lang sa mga kanto-kanto ng gallery or, sa, tawag dyan, sa basement or wala man lang formality. Kung nire-respeto ka, okay? Nire-respeto siya at mataas ang tingin sa kanya. 'Di ba? Dapat grand ang kanyang pagsalubong sa kanya katulad ni Xi. Kaya lang alam na puppet siya, natatango-tango siya, 'di ba? Naalala niyo nung pumunta siya dito, sabi niya kay Biden, "Yes sir, yes sir." Yes sir, you're a leader. Oh, hindi siya pala leader. You're a kuting. 'Di ba? Kung kuting ka, dapat taas ano ka. Meow, 'di ba? Ganun ka. Kaso mga palangga, well, nakakalungkot na sabi ko ako naman di ako nalungkot na nakita natin doon. Nakakalungkot lang yung impact na ginagawa niya sa atin.
Yung impact na binababoy na ang kinabukasan ninyo, binababoy yung mga lahat tayo. Kasi part naman tayo dito kahit nasa ibang bansa ako, ibang bansa kayo. 'Di ba? Ano bang bakit ba tayo nagsama-sama? Nung tayo ay sumuporta kay Buwakan ng Genemis na Kuting. Akala natin, what? Continuity daw, yung mga magagandang nagawa ni Duterte, maganda ng gawa ng tatay niya, even yung past administration, yung pala continuity ng smuggling, lalo nilang paigtingin ang smuggling, lalo nila paigtingin ang mga sindikato. Itong pinag-usapan natin ngayon, 'di ba, magkakasabwat sila. Konektado pa rin kay Michael Ma, na inappoint pa na special envoy to China, na isinekreto sa inyo. Eto mga sinasabi ko palangga, especially to kay Michael Ma, impeachable offense 'to. Pero ni isang buwaka ng inang kongresista at sa Senado, wala man lang maglakas ng loob na questionin si Kuting na nag-appoint ng isang smuggler ng Michael Ma na isinekreto sa taong bayan. So, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? I am hopeless. Kung papayagan ninyo na magpatuloy itong ginagawa ni Lisa Smugs at ni Kuting, nasa inyong mga kamay, mga palangga. Ramdam kayo ang nakakaramdam ng hirap diyan sa loob ng Pilipinas. Kayo ang nakakaramdam na paglabas nyo pa lang sa bansa natin, sa airport pa lang, pahirap na. 'Di ba? Kayo naman nakakaramdam eh. Actually, ako hindi ko nararamdaman. 'Di ba? Physically, hindi ko siya nararamdaman kasi wala ako diyan. Pero nararamdaman ko kasi yun yung nauulat, yun yung nare-report nyo sa akin, nagme-message kayo. 'Di ba? Kaya sabi ko, kung pinili ko lang na magkaroon ng ayahay na buhay, na ma-zero out ko lahat ng credit ko sa buhay ko, palangga, naging asong julol na sana ako ni Lisa Smugs. Hindi naman tayo tipong personalidad na magpapakagat ka lang sa aso. May nag-send kasi sa akin. Shout out kay dating Commissioner Rowena Guanzon. Ayan, mga mag-BFF na yata kami dati nagbobolja. Well, to be honest, kaya lang naman kami nagboljakan yan dahil kay Kuting. Kaya ako binoboljak si dating Commissioner Rowena Guanzon dahil kay Kuting ng Norte na sinasabihan niyang ngiwi-ngiwi si ano, 'di ba, naalala niyo? Sa katatanggol natin kay Kuting. 'Di ba? So lahat ng nang-aaway kay Kuting na 'yon, pati si Pangulong Duterte, 'di ba? Naboldyak ko yung mga pangyayaring 'yon. Dahil sinasabi ni Pangulong Duterte si Kuting ay, pulburon. So kaya may nagkaroon tayo ng mga kaaway, sabi ko nga eh. Nagkaroon tayo ng mga kaaway dahil sa pagtatanggol natin kay Kuting kasi umasa tayo na ibabangon niya tayo na, putang ina, kasinungalingan pala. O, 'di ba? So yun, ngayon, hindi naman tayo magpapakagat sa aso para kumita lang ng 200 million o 200 million, 200,000. Payat yan. Kaya kong kitain ng 200,000, okay? Hindi ganyan kababa pagkatao natin. Alright? Sabi ko nga, kung gusto ko lang maging asong julol, nung umuwi ako sa Pilipinas, ay nagpa-underdog na ako, nagpa-asong julol na ako kay Lisa Smugs. Nando doon na eh. Imagine mo, may personal kang ano sa kanya, may personal na ugnayan sa kanya, na access sa kanya, na hindi mo na kailangan dumaan sa secretary. 'Di ba? Hindi ko na kailangan dumaan sa mga alalay niya. Diretso ako kay Lisa Smugs kung gusto ko lang maging bag lady niya o maging kasabwat niya sa kahayupan niya. Right? Okay. Very consistent, may nagsabi. Si Rowena Guanzon, very consistent. True. Kaya nakaka-admire siya. Kasi consistent yung pakikipaglaban niya. Hindi yung katulad ng iba nila De Lima, bilang, thank you Pangulong Marcos. Thank you, di ba? Mga ganun, I mean, ganyan, thank you. Dito mo mararamdaman na they are not for sa kanilang advocacy. Imagine mo buong buhay nila, Marcos Diktador, Marcos Diktador, tapos nagkaroon ng twist kasi nabigyan sila ng pabor. Ba't not Maharlika? Nandoon na ako eh. Never naman ako nanghingi ng pabor, alam niyo yun. Nandoon na ako kung yun ang yung iba nga, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, babayaran ako ng milyon. I-push ko lang sila kay Lisa. Kung ako ay mukhang pera lang. Yung mga taong dumikit sa akin nung nasa Pilipinas ako, pinagkukolektahan ko ng pera. Sige ka na. Milyon mo, iuwi ko ng Amerika. O, sige. Tapos pangakuan ko ng pangakuan. Wala namang meeting. Magbibigay talaga sila sa akin kasi nakikita nila na ang access ko kay Smugs, ganyan. Pero hindi ko ginamit yan. Sa halip, binolja ko yung bigatlan nga babae.
Sa halip, sinabi ko sa inyo kung anong klaseng hayop yang taong yan at ang koting lahat sila. But anyway, mga palangga, ang boses ko ba mukhang bagets pa rin? Medyo actually okey naman ako kaya lang yung boses ko parang akong nabibingi, sa eroplano siguro 'to. Baka ano 'to, anong tawag dito, baka kinulam ako ni Smugs 'no, siya kukulamin natin. Anyway, nasa inyo pong mga kamay kung paano ninyo labanan ang mga sindikato. Ako tinataya ko na yung alindog ko, nakita niyo naman nagkakasakit na nga alindog ko, but I'm okay. Kayo na lang inaantay ko, men in uniform people. Sa December 4, December 11, samahan niyo si, former President Duterte kung paano niya jugjugin ang yung mga kalaban. Alright? Aha. Dapat yung butod na yan ang makulam, sabi ni Marivic Garciano. Anyway, this is your fair lady Maharlika. I'll talk to you later. Thank you, palangga.